Typhoon Tino has exited the Philippine area of responsibility. However, Tino and its trough are still bringing rains over Palawan, Zamboanga Peninsula, Aurora, Quezon, Basilan, and Tawi-Tawi. Meanwhile, Fungwo, outside Par, has intensified into a tropical storm. It is expected to enter Par tomorrow late evening or Saturday early morning. Once inside the country, it will be given the domestic name Uwan. Pag-asa said there is an increasing chance of landfall on Monday over northern or central Luzon as a super typhoon. The rest of the country may also expect rains due to the Amihan, shear line, and localized thunderstorms. Now, for more weather updates, let's talk to Pag-asa weather specialist John Manalo. John, good morning. When we last spoke, you gave your own opinion. Ano ngayon ang official stance ng Pag-asa as to the probability nitong supposedly Typhoon Uwan? Thank you po, Sir Angelo, and hello po, Ma'am Angela, and ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Mas tumaas na yung posibilidad na itong magiging si Bagyong Uwan ay mag-landfall dito sa pagitan ng Isabela at ganoon din naman sa pagitan itong northern part ng probinsya ng Aurora. Although nakikita natin na posible pa ito na magbago, pero mas tumaas na talaga yung chance na mag-landfall ito. At pwede pa ito na kumilos pa o mag-shift paakyat papunta sa northern Luzon, mas northernmost part ng Luzon, at posible naman ito na mas bumaba pa. At in that case, ay maaring maapektuhan yung northern Samar, ganun din naman yung southern Luzon at kasama dito yung Metro Manila. So, John, ang titignan natin track nitong bagyo is northern Luzon or central Luzon? Yung ba yung dalawang titignan natin? Yes po, opo. So, in either case, NCR will also be feeling the effects, definitely. Tama po yun, Sir Angelo. So, nakadepende lang po dun sa pagbaba niya kung ano yung intensity or yung signal na number na kita natin na posibleng pinakamataas na maitaas dito sa Metro Manila. Dikin ko lang, John, kasi I'd like to ask, anong klaseng bagyo to si Uwan? No? Ang na-experience kasi natin is usually may bagyo na malakas lang ang hangin, wala naman dalang ulan, or meron yung mas malakas yung ulan sa hangin. Ito, ano ba to? Combination ng both? What are we looking at? Sa ngayon po, nakikita natin na kapag nagkaroon ito ng interaction dun sa shear line, yung shear line po, yan yung nagpapaulan sa atin na umabot dito sa Metro Manila ng mga nakaraang araw. Na kung saan ay umatras na ito, sa Isabela na lang po sa Cagayan na lang ito nakakaapekto sa ngayon. At kapag nag-merge yung kaulapan na associated with shear line at dito kay bagyong magiging si Uwan, ay mas madadagdagan naman yung mga kaulapan na kung saan ay magdadala ng mga malalakas na ulan sa atin. And in terms naman ng lakas ng ulan, lakas ng hangin, kung i-compare natin itong si Tino at itong parating na si Uwan, di hamak na bahagyang mas malakas po itong si magiging si Uwan. Although nakikita din natin na pag naging super typhoon siya, nag-range din doon sa pinakamalakas na category na yung typhoon po, nasa boundary siya ng papunta sa super typhoon, and then pero nakikita natin na mataas pa rin yung chance na magsa-super typhoon ito. But at the rate that it is going, John, kailan natin mararanasan yung peak ng bagyo na to, if ever? Kasi of course, people are gusto nilang maghanda. Sabi nga nila, kung talagang Sabado ito, we only have 2 days to prepare. Sa Monday and Tuesday po, ito pinakamararanasan. Pero yung earliest na pwede tayong magtaas ng signal number 1, kasi yung signal number 1 natin ay may lead time na 36 hours. So, posible yan na bukas ng gabi o madaling araw, yun yung pinakamaaga. Pero by Saturday pa natin na nakikita na talagang magtataas tayo. Magsisimula yan sa Bicol region and eventually sa eastern part ng Luzon. At yung kaulapan naman, ibig sabihin yung mga pag-ulan na maaari nang magdulot ng yung paglapit nito, by Sunday po natin mararanasan na yung trough or yung extension ng kaulapan niya ay makaka-apekto na sa eastern part ng southern and eastern part ng mainly Luzon, kasama din yung northern Samar. Yung cone of uncertainty na pinag-uusapan natin yesterday, kasi I was asking nga kung maapektuhan din pa rin ba ito, kahit papaano yung Visayas, because of course we're very concerned dahil katatapos na ng Tino sa kanila, o ng Bagyong Tino. Opo, nakikita din natin dun sa cone of uncertainty na binanggit natin na kapag bumaba pa ito dun sa track natin,
posible pa rin talaga na maapektuhan lalo na yung northern part ng Visayas. Keeping noting na ito ay nasa magiging super typhoon category bago yung landfall or yung approach niya sa ating kalupaan. John, given the data that you have right now and the probabilities nitong pagtama ng Typhoon Uwan, no, what wind signals are we looking at sa northern to central Luzon? Maaari pong umabot ito ng signal number 4 and 5. Wow. So yung 5 po kung saan siya pinaka magda-landfall, yung babaybayin mismo nitong bagyo, yung aabot ng signal number 5 at kapag signal number 5, 185 kilometers per hour and above po ito. Ito yung tipo na talagang kayang makapagpatumba ng mga puno at halimbawa yung bahay natin ay nasa tabi ng puno, dapat maging paghandaan na rin natin to. Halimbawa posibleng tumumba yung puno sa tabi ng bahay natin. Mga ganong scenario po at paghahanda na dapat i-anticipate po natin. Sa Metro Manila, anong highest signal na pwedeng maramdaman natin? Sa kasalukuyan po, 1 and 2, signal number 1 and 2, pero wag natin alisin yung posibilidad na umabot ng signal number 3. At kapag bumaba pa ito ng tuluyan, ay sa ngayon, sa track natin ay signal number 3 po yung pinakamataas. Okay. Naalala ko, John, correct me if I'm wrong, ganitong mga panahon, ito yung mga time na nagkaroon tayo ng Yolanda eh. Diba? So, kung ihahalin tulad ito sa Yolanda or Ondoy, ano yung mas malakas? Si Yolanda po kasi ay dahil dumaan siya sa Visayas at yung Visayas natin ay pulo-pulo. So may source pa rin ng lakas na ma-maintain niya yung kanyang intensity. Kaya ganun na lamang po yung naging pinsala. Also, nagdulot din po ito ng malawakang storm surge. Yes, At posible din naman po yun dito sa parating na bagyo. Kaya magtataas din po tayo ng hindi lang storm surge warning, ganun din yung gale warning. At in terms naman ng yun sa interaction with kalupaan, nakikita naman natin na pag landfall nitong paparating na bagyo ay mas hihina ito into typhoon category. And I remember kasi, John, may mga pagkakataon na nagpo-forecast kayo na malakas yung bagyo, tapos pagdating ng bagyo dito, humihina siya. So I was wondering kung meron din bang ganong posibilidad dito sa bagyong Uwan na to? Na humina? Oo. And what would be the factors na ganon ang mangyayari? Opo, tama po yan. Nakikita din natin sa ating forecast na pag bago siya mag-landfall, super typhoon category yung kanyang taglay. Pero pag landfall niya, ay mababawasan na yung energy o yung magsusupply ng moisture at warm sea surface temperature para mas ma-maintain niya yung super typhoon category. At pag alapag niya sa kalupaan, ay nakikita natin na from super typhoon ay mas hihina ito into typhoon category. At typhoon category natin siya nakikita na babaybay sa ating mga kalupaan. Well, last on my part, John, kasi sabi mo it needs a warm moisture, no? So pagtatama ba to sa, let's say, sa northern area na may prevailing amihan, no? Makaka-apekto ba ito sa kay Uwan? Bali yung interaction po with amihan, yung pinaka worst case scenario natin ay yung binanggit natin kanina na interaction niya with the yung shear line. Pero yung sa amihan po kasi yung nagda-drive po diyan yung high pressure area. So yung high pressure area na yan, tumutulak po yan sa bagyo, halimbawa nitong paparating na bagyo. Kapag yung high pressure area ay pumatong o nasa itaas nitong bagyo, mas magiging mataas yung chance na mag-southward pa yung track nitong paparating na bagyo. And at the same time, mag-westward na movement na po itong bagyo. So yun naman po yung hindi natin I mean like kapag ganun yung nangyari, mas marami yung maapektuhan at mas tatama, mas mararanasan natin ito sa Metro. We're hoping for the We best. can only hope na malusaw ito along the way, no? But thank you for your updates at mas naliwanagan kami doon sa mga sinabi mo. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist John Manalo. So ito nga kasi pinag-uusapan na online na eh, 'di ba? Since yesterday, because sabi nga na hindi pa lang tayo nakakatapos na mag-recover dito sa nangyari sa Tino, 'di ba? Most especially yung sa Visayas area, sa Cebu most particularly. But this one kasi is is papasok naman sa northern area. And this is very strong. Sabi nga nila ang Diyos is trying to expose several projects kasi we were hit in the south at that usually the next storm was supposed to be in the south kasi probability pero nasa north. Yes. Oo.